Magandang araw sa inyo mga kapuntos. Meron ba kayong nakakatalakayan sa social media? Sa Facebook, sa Twitter, sa YouTube, comments? Na mula sa iba't ibang sekta ng pananampalataya at napapansin ninyo na tila mahuhusay sila at bihasang bihasa. Samantalang kayo naman, medyo tagilid at medyo kulang pa lang ang nalalaman. Well, mga kapusos, hindi yan problema. Sapagkat sa kakapanood ninyo dito sa ating programa sa Straight to the Point, initiyak ko sa inyo na may panlaban na kayo. Sa loob lamang ng ilang minuto ay malilinawan na kayo. At tinitiyak ko sa inyo na sa dahan-dahan, gradually, may panlalaban na kayo. Kaya sa mga bago pa po sa aming channel, please po don't forget to hit the subscribe button, the notification bell, para maging notified kayo sa bawat video na ilalabas ko sa channel na ito. Kaya wag na po natin patagalin. Simulan na po natin. Maaari ka pa bang sumagot ng isang tanong pa? Sige. Sige. Okay. Brother Crispin Lauroa, meron kang dalawang katanungan, brother. Direct question na lang po. Kasi may lakad pa itong si Brother Mitchell. Sige, go ahead. Okay, brother. Okay. Magandang hapon po sa iyo, Bro Mitchell. Magandang hapon. Oh. Ang katanungan ko lang, totoo ba yung sinabi mo na ang Santo Papa walang sino mang humusga sa kanya o gawa-gawa mo lang yan? Totoo po kasi binabasa ko dito sa aklat po. Wala na, hindi naman ako nagawa. Yung katunggali ko ang gumawa sa kanyang sariling paksa dahil sabi niya na ayon sa Biblia, wala naman sa Biblia, yun siya ang gumawa ng kanyang sarili po. Pero sa akin naman, ang sinasabi ko, ang nandiyan talaga dyan sa dito sa aklat na ito, nasabi dito, ganito ang sinasabi dito. Ang kasaysayan ng mundo, page 74 by Andrew Gonzales, Christina Arbelis, muling iginiit ni Papa Boniface ang sinabi ng mga naunang Papa sa kanya na ang lahat ng mga hari sa lupa ay nasa kapangyarihan ng Papa at ang Diyos lamang ang maaring humusga sa Papa. Okay, salamat po sa magandang katanungan mo. Pangalawa kong tanong, ikaw ang nagtanong, sumagot lang ako. Sige, salamat. Sige. Tapos na yung sagot mo? Tapos na. Okay, pangalawa kung pwede na ako magtanong sa pangalawa? Okay po. Okay, pangalawa kong tanong, bakit kayo husga sa Santo Papa na demon o mark of the beast o Babylon na ang Diyos naman pala ang pwedeng humusga sa kanya? Ano bang karapatan yung humusga sa Santo Papa? Yung sabi ng dito na ang diyan po, ang pinag-usapan natin ang mga apostol na kasama ni Apostol Pedro. Iyon ang ayon sa Biblia. Tapos ibang usapan na rin 'yon. Naluto si Bindilyo. Naluto si Bindilyo doon. Ha? Sabi niya kasi, ayon pala ang Diyos lang ang pwedeng humusga sa mga Santo Papa. Tanong, Diyos lang pala eh. Ginamit mo referensya. Tanong, bakit kayo humusga kayo? Nahirapan si Bindilyo doon. Sabi niya, ay, iba namang usapan yun. Okay. So, ate ituloy. Ibang usapan na rin yun dahil hindi kami naniniwala kasi na ang Papa sa Roma na
saka ang Papa sa Roman Catholic Church ay talagang sugo ng Diyos. Ang ano namin yan ay hindi siya sugo ng Diyos. Ayun, ang reason pala kung ba't nila hinuhusgahan ng Santo Papa, kahit na may nabasa siya na Diyos lang ang pwedeng humusga, ibig sabihin, ginagawa nila yun kasi hindi sila naniniwala na ang Santo Papa ay sugo ng Diyos. Kung ang Santo Papa na may apostolic succession, hindi nila kinikilalang sugo ng Diyos, how much mo yung propeta Ellen White nyo? Lalo na yan hindi sugo ng Diyos. Kasi walang koneksyon sa tunay na iglesia. So yun nga, bakit kayo husga ng Santo Papa na Satanism na hindi naman pala kayo Diyos? Ano bang pinaghuhugutan nyo ng lakas na bakit humusga kayo na Diyos na naman pala ang pwedeng maghusga sa Kanya? Ang sa amin po, ang tinutuligsa namin, hindi ang katauhan ng Papa, kundi ang kanyang mga tinuturo, pangangaral ay maling-mali, hindi sangayon sa Biblia. Kaya nga yung sabi sa aking katunggali kaganina si Jando na nung unang konsilyo sa Jerusalem ay hindi pa Pope si Apostol Pedro, nakalimot siya na ang inyong aklat ay nagsasabi ang nagiging Papa si Apostol Pedro 32 to 67 AD. Tapos, ang konsilyo sa Jerusalem nangyari 50 to 51 AD. Ayon din sa aklat ng Katoliko. Kaya, back subject si Jando Alabado. Back subject. Ay naku, hindi ako back subject doon. Kasi kung nagkaroon man ng pagtitipon sa konsilyo ng Jerusalem, it doesn't mean na hindi naging Bishop of Rome si Apostol Pedro. Ano ba naman klase to? Strawman fallacy. Strawman fallacy yun. Ang issue kasi, si Apostol Pedro, dito nagulantang si Bindilyo. Tapos sabi niya, putunayan ko daw na si Apostol Pedro yung unang Santo Papa sa Roma. Eh sinabi ko, sige, putunayan ko yan. Nagdating sa tema, sinabi ko sa tema, patutunayan ko na si Apostol Pedro ang unang obispo sa Roma ayon sa Biblia at mga referensya. Sabi niya, wala naman sa na aming topic nga, obispo sa Roma eh. Huwag mo akong tuturuan. Huwag mo akong didiktahan. Yan ang turo namin eh. Diba? Yan ang turo namin. So, hindi ako pwede magsalita na against sa turo namin. Kailangan in accordance sa turo namin. Ganun yon. Eh, ngayon, nahirapan si Bindilyo. Back subject daw ako. Anong back subject? Paano kung mababack subject? Eh, hindi naman sa lungat yung ginamit ni Bindilyo na konseho sa Jerusalem sa stand ko. Kasi kahit na nagtipon sila sa konsilyo sa Jerusalem, it doesn't object, no? Hindi siya nag-o-object doon sa reality na si Apostol Pedro ang unang obispo sa Roma. Eh, ang tema ko hindi nagiba. Okay? Next. Brother Jando. Oy, oh. May tanong pa po. Yes. Tungkol po sa creation. Ay, creation. Sige, go ahead. Ano po ba ano yung pinagbabanal ng Diyos na araw? Sa creation? Kapitong araw po ba or kapitong araw ng linggo o kapitong araw lang? Sandali, Brother Jando. Bro Escar, pwede bang malaman kung ano ang sekta mo? Ano po? Maaari bang malaman kung anong sekta mo na pinaaniban? Katoliko po, brother. Katoliko ka pala. Okay, Bro Jando. Okay, sandali lang, Bro Jando. Ako'y magpapaalam na kasi ako'y susundo pa ng aking amo at magpapakain pa ako ng mga alagang biik. Sige, bro. Maraming salamat sa inyong lahat at huwag kayong kalimutan sa subaybayan ng ating programa sa Purok Kamatuuran. Ang kamatuuran nga na ay purok. Meron tayong debate ngayong Saturday at saka Sunday. A few moments later. Doon sa tanong niya sa creation, anong araw yung ano yun? Yung Ano po, bro?
ano bang gipabalaan sa Diyos, yung pinabanal ng Diyos, yung ikapitong araw ng linggo o yung ikapitong araw lang? Ikapitong ikapitong araw, bro. Ikapitong araw, bro, buhat ng siya'y maglalang. Yun ang... Kasi bro, sa mga SDA kasi bro, ito yung kinalilituan nila eh. Yung sinasabi nila, ikapitong araw daw ng linggo. Wala namang linggo doon eh. Hindi, dinadagdagan kasi nila, bro. Yan ay nasa kanilang lagda. Yung lagda. Dati ako Seventh-day Adventist. Nasa lagda kasi yan namin sa SDA. Anong araw ng linggo pinalanginan ng Diyos? Nakalagay doon, anong araw ng kung sa Bisaya pa, unsang adlaw sa simana ang gibalaan sa Diyos. So, wala pa namang simana nung panahon. Wala pa namang linggo nung panahon yun. Wala. Kasi katlong araw pa lang ginawa ng Diyos yung araw at saka yung buwan, di ba? Yes, wala. At saka hindi mo yan pwede ipagbatay doon sa doon sa sa kalendaryo natin. Kasi halimbawa ganito, may natuklasan ako. Hindi ko alam kung i-double confirm ko pa Noong pa lang February 1845, meron pa lang February 31. Ha? Wala nyo? Meron ba lang February 31, 1845? Abay, double check ko muna yan. Kasi kung ganyan pala, nag-iba bago-bago yung ating panahon, hindi mo pwedeng pagbatayan yung kalendaryo natin sa, creation. Kasi yung creation din naman yung 24 hours a day, yung creation. Oh. And then, sito sa nag-text sa akin from 0906, 010 ang last, sabi niya, anong masasabi mo sa iyong katunggali na kung sumagot ay puro paiwas? Anong meron siya? Kayo na yung kayo na yung yung humusga sa nakatanggali ko ngayon, gaya ng sinabi ko nung nakaraan. Ayaw niya na ilagay ko yung ayon sa Biblia sa gitna. Kasi dati gusto niya, tindigan mo na yung Catholic Church, totoo. Sabi ko, sige, patutunayan ko ng Iglesia ng Diyos ayon sa Biblia ay ang pinangalan ng Katoliko ayon sa referensya. Ayaw niya ng ganun. Gusto niya, ilagay ko yung ayon sa Biblia sa huli. Na patutunayan ko ng Iglesia ng Diyos ang pinangalan ng Katoliko ayon sa Biblia at referensya. Gusto niya yung nasa baba yung ayon sa Biblia. Bakit? Hindi na magtatanong sa referensya yan. Ayaw niya magtatanong sa referensya. Ang gusto niya, sa Biblia na siya magtatanong. Gaya ng sinabi ko na, pinaunahan ko na sa mga nakaraang programa ko. Yan nga, ginawa niya ngayon. Nakita niyo naman, Hindi siya nagtanong sa referensya ko. Yung tanong na sana sa referensya, kaya nga nakalagay sa referensya, lately known as the first. Tingnan nyo yung paksa, Ayan yung paksa, ha? Resolved that the Apostle Peter is the first Bishop of Rome, lately known. Kaya nga dilagyan ko ng lately known kasi alam ko, kapag diniretso ko yan sa deduction that Peter was the first Pope in Rome, di na magtatanong sa referensya yan. Itatanong niya, Biblia na lang. To prove, hindi ko doon napatunayan sa Biblia. Napatunayan nga sa Biblia. Si Pedro, tinatawag na obispo. Ayun. Napatunayan, biblical. Tinanggap din niya na si Pedro ay nakapunta sa Roma. Tinatanggap din niya yon. Tinatanggap din niya yung referensya that Peter, that the Pope is the Bishop of Rome. Kung marunong tayo gumamit ng deduction, ng deduction, napatunayan na yung tema ko. Kanina pa. Hindi lang niya namalayan. Kaya, pasensya na kayo doon sa nakalaban ko. Wala tayong magagawa. Ganun talaga yung niya Kanina ko pa napatunayan. Inamin na nga niya. Unang tanungan portion pa lang. Sinatanggap mo ba na si San Pedro ay obispo? Tinatanggap niya. Tinatanggap mo ba si San Pedro ay may authority? Tinanggap naman niya. Ayun. Pangatlo, tinatanggap mo ba na ang Pope ay ang Bishop of Rome? Tinatanggap naman niya. Di napatunayan na yung tema. Doon pa lang napatunayan niya. Napatunayan ko na. Akala ng mga kasamahan niya, nagiba raw. Paano nagiba? Inamin lahat. At saka, ayon sa reference ng SDA, naniniwala naman sila na si San Pedro nakapunta sa Roma.
Tinatanggap nila si Pedro nakapunta sa Roma. Tinatanggap nila si Pedro obispo. Ngayon, sino ba ang unang obispo sa Roma? Kung tinatanggap ni Mitchell Bendilio na ang Pope ay ang Bishop of Rome at batay sa kanilang aklat si Pedro ay nakapunta sa Roma, tinatanggap nila na si Pedro ay obispo nakapunta sa Roma, edi si Pedro nga ang unang obispo sa Roma, which lately given the name Pope. Na sumasang-ayon naman siya na Pope is the Bishop of Rome. Di napatunayan yung paksa ko. Hindi niya lang namalayan. Hindi niya lang namalayan. Yun ang nakakatawa kasi kaya ako kanina pa ako di ko pigilan yung tawa ko dito kanina. Hindi ko mapigilan yung pagtawa ko. Kasi hindi niya namamalayan na sinasang-ayunan niya yung topic ko. At yung mga SDA naman sa comment section, akala nila na nagiba nila yung topic ko. Brad John Ray. Brad John Ray. Oy. Bro. Hello, bro. Sorry, kanina. Nawalan ako ng internet sa bayan. Dito na ako sa trabaho, bro. So, hindi na ako makakapag-cam. Actually, maliwanag lahat yung bro. Maliwanag lahat. I congrats you, no? Kasi malinaw naman yung mga sagutan niya. Minsan malabo, pati yung mga tanong niya, malabo din. Bumabatay siya ng history na lumalaban sa kanya. Actually, kung pakikinggan natin kanina mga kapatid, no, yung stand at mga sagot ni Brad Mitchell, wala naman siyang nakita doon na sinabi na hindi si Pedro ang papa or obispo. Wala. Habang si Jando, umpisa pa lang, napatunayan na. Bible and reference. Oo. Wala, talagang tagilid na siya doon. Kung hindi lang ako nawala ng internet kanina, may babasahin sana akong referensya na talagang ang title is Papal Primacy. So talagang si Pedro ang itinuro ng mga theologians. Ganito yan mga kapatid scholarly speaking, kasi yung mga scholar kasi yung nagsuri sa mga nangyari sa Bible at sa realidad. No? Scholarly speaking, talagang pinapatutuhanan nila na si Pedro ang talagang ginawang papa ng mga obispo na sabi nga ni Jando, binigyan ng kaotoridad ng Panginoon na magbigay kung ano yung katuruan na pwedeng ituro sa mga mananampalataya. Isa nga dan yung pagngalan kay Pedro bilang Pope or Prime Minister of Jesus Church. Ano? So, malinaw. Kasi mga scholar na nagsabi na siya ginawa. At si Mitchell, sinabi naman ni Mitchell na hindi. Kanino ba tayo maniniwala sa mga scholar na talagang nagsuri? Kay Mitchell lang. Kaya magamit lang tayo ng kunting logic. Hindi natin agad paniwalaan yung sinasabi ng iba dahil lang sa sarili nilang unawa. Dapat doon tayo dumepende sa mga tao na nagsuri kung talagang nangyari ba ang bagay na to para mapatunayan natin na nga pala tama pala itong sinabi ng Catholic. Kasi naman maniwala tayo agad kay Mitchell. Ang kay Mitchell lang naman parang masabi natin, pasikat lang. Jando? At saka gumamit siya ng referensya na tanging Diyos lang ang humusga. Nang tinanong siya kanina ni Crispin Laroa, tinutulan naman niya yung kanyang referensya. Ba't ka gagamit ng referensya? Tinututulan mo pala. Yun. At saka, yung husga na sinasabi doon, kung meron man talagang siya, kasi nagbasa lang siya ng referensya daw, hindi naman na pinakita So, hindi pa natin agad matatanggap yun hanggat hindi natin nakikita. Parang pa lang yun, parang sabi-sabi pa lang. Kung sinabi man yun ng referensya, no? Hindi naman yung literal na pati dun sa pagpangalan ng Pope, ang Diyos ang mag-uusga kasi binigyan na nga niya ng kapangyarihan ng simbahan na magpahintulot kung ano ang gugustuhin nito. Yun. Yun ang konteksto nun, hindi naman dahil sa pati yung pagngalan ng Pope, ang Diyos pa hindi. Marami siyang... Ang kaswerte naman natin mga tao kung talaga ang Diyos pa makikipag-usap sa atin. Diba? Andiyan na yung simbahan marami siyang
actually, hindi mo magigiba. Halimbawa, sinabi ko na ang mousepad na ito ay kulay itim. Yan, kulay itim ang mousepad na ito. Tututol ka. Sabihin mo, hindi yan itim. Eh kung hindi itim ito, anong kulay ito? Ano ito? Tama. Pwede mo ba sabihin, objection moderator, negative stand ako, hindi ako pwede magpatunay. Eh paano magigiba yung tindig ko na itim ang mousepad na ito? Kung hindi ka pala mabibigyan ng sagot. Tsaka Brother Jando, tingnan mo, nung tinanong ko siya na alam ba niya na sa dating tipan, may tinatawag talagang papa o ama sa mga taong nabibigyan ng susi. Anong sagot niya? Di ba? Alam niya, pero parang pinapasubilaanan lang niya. Ayaw lang niyang aminin na meron talaga. Kung sabihin na sa kanya lang, kontrahan lang yun sa kanya para masabi lang na siya tama. Pero alam niya kasi nung tinanong ko, alam mo ba? Hindi naman niya sinabing hindi. Alam niya, in a sense. Yun Ano lang siya, sa kanya lang talaga para lang, ewan ko kung anong talagang pinakapunto niya. Yun. Brother Oscar. Para kasi sa kanila bro, yung history daw dapat coincidental siya sa Biblia. Isabi ko naman sa kanila dapat hindi naman coincident kasi hindi naman sila contemporary. Ano sila? Successive. Yung chronological, hindi sila nangyari sa at the same time. Kaya yung Biblia dapat ano siya, karugtong siya ng history natin ngayon. Kasi yung our church is a living church, di ba? Buhay ang simbahan. Paano ngayon yan, bro? Meron silang mga history din naman based on biblical basis. Maraming history pong nangyari, gaya nung isa, debate ni Mitchell Bendilio, pinapatunayan niya na ang mga Kristiyano daw, araw daw ng pamamahinga ng mga Kristiyano, Sabado. Yun daw yung yung tindigan niyang tema. Paano magiging Sabado ang araw ng pahinga ng mga Kristiyano? Batay sa mga sinaunang Kristiyano, headed by Bishop Ignatius of Antioch, sabi ni Bishop Ignatius of Antioch, sinaunang Kristiyano, ang mga una, therefore, those who were brought up in the ancient order of things have come to the possession of a new hope, no longer observing the Sabbath, but living in the accordance of the Lord's day, observance of the Lord's day. Kung ang mga unang Kristiyano hindi na pala nangingilin ng Sabat, ba't siya nagpapatunay? Ayon daw sa Biblia at referensya, ang unang Kristiyano daw mga Sabat keeper. Diyan pa lang ba? Yes, may debate si Mitchell diyan kay Bro Stalwart, no, kasamahan namin dun sa yung sinasabi ni Bro Roland kanina na meeting mamaya. Kasamahan namin dun. Ka-debate niya kanina anong nakaraan. Yung topic nila, kung ang topic lang nila noon, patutunayan ng Catholic na ang linggo ang talagang simba ng mga Kristiyano ngayon. Nabigyan din ako ng time ni Pards Rulan noon na magtanong. Naipit ko si Bendelio. Ang tanong ko lang, ang tanong ko sa kanya, ayon sa kanilang tema, sabi ko sa kanya, Brother Mitchell, anong araw na buhay si Kristo? Sabi niya, linggo. Okay. Ayon yan sa Matthew 28:1 na linggo siya. Tapos tinanong ko siya, paano sa Brad Mitchell, sino mga unang Kristiyano? Sabi niya, mga apostoles. Okay, tapos ngayon sabi ko, okay, pinatunayan mo na linggo na buhay ang Kristo, tapos ang mga unang Kristiyano, apostoles. Tapos ito ang huling tanong ko sa kanya, bro, basahin mo dyan, bro. Sabi ko, anong araw yun sinamba ng mga apostoles ang Kristo sa Matthew 16:17? Makibasa mo, bro. 16:17 ng Mateo. 28:16-17. Linggo yan, bro. Linggo. Linggo. Sabi niya, linggo yun. Sabi niya, linggo yun, pero hindi yun samba daw. Kasi pumunta daw sila ng interior. Naggawa siya ng sarili niyang Yan yung argumento namin, bro. Kasi kung talagang pagsamba daw yun, ba't hindi sa sinagoga? Sabi ko, ba't kami papasok sa sinagoga? Tira mo si Gilier Pacanya. Tinanong siya ni Romel Tembrevilla ng Jerusalem. Mayroon namang sinagoga dito sa Israel. Bakit yung mga Seventh-day Adventists hindi papasok sa sinagoga? Sabi ni Gilier Pacanya, ba't kami papasok? Meron kami sariling simbahan. Ibig sabihin doon,
Hindi talaga papasok ang Christian sa sinagoga kung hindi sila magkikipagdebate to convert members. Kasi tsaka, hindi na sila welcome sa sinagoga, tiwalag lahat ng mga apostol, bro. Tsaka pag sinasabing samba, walang specific na lugar yan. Kahit saan ka, pwede ka magsamba. Yes. No? Kahit sa CR, pwede ka magsamba. Walang Ganon. specific na lugar na dyan ka lang. Mali yung ano nila, yung assumption nila. Dapat sa sinagoga talaga. Yun ang proper place. Pero kahit saan ka, pwede ka magsamba. Yan. Hindi nila alam yan. Kasi sa kanila kasi, dapat sa sinagoga sana yun. Ba't sila pasok sinagoga? Hindi naman sila welcome dun. Tiniwalag nga sila sinagoga eh. Saan mababasa yan? Yan ay nasa 1:9:22. Basahin natin ha, sa 1:9:22 ha, kung bakit hindi kaanib sa sinagoga ang mga apostol. Ito, basahin natin. Ayon dito sa, lagay ko muna sa screen yan. Ganito ang sabi ng kanyang mga magulang dahil sa kanilang takot sa mga pinuno ng mga Hudiyo, sapagkat pinakaisahan na ng mga Hudiyo na ang sino mang magpahayag na si Jesus ang Kristo ay ititiwalag sa sinagoga. Yan, hindi tanggap ng mga ng mga taga-sinagoga na si Jesus ang Kristo. Yan yung mga turo ng mga apostol eh. Hindi sila member. So yun po nangyari, ginulantang si Mitchell Bendelio noong nagtanong, Lauron yata apelyido nun. Nagtanong, ginulantang si Mitchell Bendelio doon kasi hindi niya inaasahan na yun ang katanungan. Actually, biblical kasi yung sinabi nung ating bisita na bakit nyo hinuhusgahan ng Santo Papa, Diyos lang pala ang pwedeng humusga sa kanya. Eto, yan ay nasa nasa Santiago 4:12. Kung babasahin natin, ganito ang ating mababasa, no? Ang Diyos lamang ang nagbigay ng kautusan at siya rin ang hukom. Tanging siya ang may kapangyarihang magligtas. Ha? Kaya bu silver. Lo, kaya bu silver. Ama si Sky Rabol o si Silver? Ikaw may kadula diha sa gawas. Tanaw to ka. Tanaw to ka, si Sky Rabol o Silver. Ikaw may kadula diha. Okay, so continue tayo sa ating si Divine talaga commercial. Ito ang reason ba't hindi ako makapag-focus na everyday mag-live kasi biglang sumasaksak si Divine. Kaya hindi ako pag-focus. Pero ganoon man, at least as long as nauunawaan naman ng mga viewers, aking ginagawa, continue lang ako. So balik tayo sa pinag-uusapan natin. At sabi doon, sabi dito, ang Diyos lamang ang nagbigay ng kautusan at siya rin ang hukom. Tanging siya ang may kapangyarihang magligtas at magparusa. Ngunit ikaw, sino ka upang humatol sa iyong kapwa? Tama ang tanong. Mali lang talaga sumagot itong si Bendelio. Kasi, hindi porket sasabihin mo, hindi ka naniniwala na yan ay sugo na yung sahatulan mo na yan ay demonyo. Yan ay ang 666. Wala ka naman prueba. Pero kapag sinabi namin na si Ellen G. White, bulaang propeta, may abatayan kami doon. Kalain mo ba naman, sabihin ba naman niya sa kanyang libro na, at ipakita yung kanilang libro, at ipakita yung libro nila na The Great Controversy. Tayo sa kanilang libro na The Great Controversy. Okay, dito tayo sa SDA references. Great Controversy. Ito, tingnan ninyo ano sinasabi dito. Ito lang ha. Ito pakita natin. Yan. Sabi, most of the Christians at last consented to lower their standard
And a union was formed between Christianity and paganism. Nagkaroon daw ng union between Christianity and paganism. Sa Biblia, hindi pwede mangyari yan. Ating basahin ni Kalawang Korinto, 6:16, ating simulan sa 15, no? Sabi ganito. Maaari bang magkasundo si Kristo at ang dyablo? Ano ang kaugnayan ng sumasampalataya sa di sumasampalataya? O di kaya'y ng templo ng Diyos sa Diyos-Diyusan? Hindi ba tayo ang templo ng Diyos na buhay? Siya na rin ang may sabi, mananahan ako at namumuhay sa piling nila. Ako ang magiging Diyos nila at sila ay magiging bayan ko. Sabi dito, kaya't lumayo kayo sa kanila. Umiwalay kayo sa kanila, sabi ng Panginoon. Iwasan ninyo ang anumang marumi at tatanggapin ko kayo. Sabi ito, humiwalay kayo sa kanila, iwasan ninyo ang anumang marumi. Ba't sinasabi dito ng Seventh-day Adventist sa kanilang libro, si Ellen White ang nagsabi nito, na a union was formed between Christianity and paganism. Salungat to sa Bible. Very salungat sa Bible. Ano pa sabi? Although the worshippers of idols profess to be converted and united with the church, they still clung to their idolatry, only changing the objects of the worship to images of Jesus and even Mary and of the saints. Mali. Alam niyo kung bakit mali yan. Kasi unang-una, hindi naman katuruan ng simbahang Katoliko na i-worship ang images of Jesus. Yan ha. Ayon sa official na katuruan ng simbahang Katoliko sa Catechism of the Catholic Church, paragraph 2132, the honor paid to sacred images is a respectful veneration and not the adoration due to God alone. Religious worship is not directed to images as mere things. So, sabihin, hindi katuruan ng simbahang Katoliko na sambahin ang mismong rebulto. Itong sinasabi na ito ni Ellen G. White, isang palatandaan na siya'y bulaang propeta. May prueba kami. Ano pa sabi niya dito? The foul living of idolatry thus brought into the church. Anong foul living of idolatry? Pag sinabing idolatry, may sinasamba ka, hindi naman tunay na Diyos. Ngayon, meron ba kaming katuruan na si Mary sinasamba namin? No, wala kaming katuruan na si Mary sinasamba namin. Meron ba kaming katuruan na sinasamba ang mga santo? Wala rin. Actually, ayon sa aming Our Catholic Faith, page 220, we do not worship the saints. We only honor them. Di ba nasa Bible? Honor your father and your mother. Honor your father and your mother. Ano yun sa Tagalog? Igalang mo nanay mo, tatay mo. Honor, igalang mo. Sa amin, we do not worship the saints. Yun ang sa aming Our Catholic Faith, page 120, we do not worship the saints. We only honor them. So wala kaming katuruan. Itong sinasabi to ni Ellen G. White sa kanyang libro, The Great Controversy, isang matinding kabulaanan. Tuloy pa natin ha. Sabi niya dito, unsound doctrines, superstitious rites, and idolatrous ceremonies were incorporated into her faith and worship. Ito ay isang pagbibinta ng kasinungalingan. Ano sinasabi sa Exodus 20:16? Huwag kang magbibintang ng kasinungalingan sa iyong kapwa. Isang kasinungalingan to kasi wala kaming idolatrous ceremonies. Ang idolatrous ceremonies yung ginagawa ng mga pagano na kinikilalang Diyos ang kanilang rebulto at sila'y nag-aalay dito sa kanilang rebulto sapagkat para sa kanila yung kanilang rebulto mismo ang kanilang Diyos. Kaya ang tawag doon idolatrous ceremony, samantalang Katoliko wala namang ganung turo na kilalaning Diyos ang rebulto at pag kinilala mo na siyang Diyos, aalayan mo siya para matuwa siya sa iyo. Walang ganyang turo ang Katoliko. Ibig sabihin, nilalabag ng Seventh-day Adventist, naman nilalabag ni Ellen G. White, Exodus 20:16. Tapos, ang kakapal ng mukha, sabihin nila na na propeta daw yan. Uy, ano ba naman yan?
Anong pagkarugtong? As the followers of Christ united with idolaters, the Christian religion became corrupted. Ano ko? Ang Christian religion became corrupted and the church lost their purity and power. Ito namang pahayag na ito ni Ellen G. White bilang isang bulaang propeta ay salungat sa sinasabi sa Matthew 16 verse 18. At ipakita, ano bang sinasabi sa Mateo chapter 16 verse 18. Tingnan nyo ha. Ito. 16:18, ganito sinasabi. Now I say to you that you are Peter, and upon this rock I will build my church, and all the powers of hell will not conquer it. Ano daw? All the powers of hell will not conquer it. Anong turo ni Ellen G. White? The Christian religion became corrupted. Sabi na nga ni Jesus Christ, all the powers of hell will not conquer it. Anong sabi ng bulaang propetang si Ellen White? Christian religion became corrupted and the church lost her purity and power. Salungat talaga sa Bible. At hindi pwede mawala ang kanyang purity and power. Bakit? Bago umakyat si Apostol Pablo, umalis si Apostol Pablo, itinagubilin niya ang iglesia sa Diyos. Gawa 20, versikulo 32. And now I entrust you to God. And now I entrust you to God and the word of His grace, His message that is able to build you up and give you an inheritance with all those He has set apart for Himself. Itinagubilin ni Apostol Pablo ang iglesia doon sa Diyos. Ang Diyos ang nag-aalaga sa kanila, kaya hindi papayagan ng Diyos na sila'y ang kanilang kapangyarihan mawala, ang kanilang kabanalan mawala. Meron mang makapasok na mga nagdudumi sa iglesia, pero hindi mawawala ang kanyang kabanalan. Tingnan mo, PNP natin. Philippine National Police, tingnan ninyo. May mga nakakapasok na mga kotongero. Actually, marami na yung feature sa bitag, hold up, di ba? Marami na yung feature sa bitag, sa Rafi Tulfo in action, mga hold up ang nagsasagawa, mga pulis. But does it mean dahil may mga pulis na nagsagawa ng mga hold up, the whole PNP is nagsasagawa ng hold up? Ang tawag doon, fallacy of composition. May maliit lang na gumagawa, nilalahat mo. Fallacy of composition yan. Hindi pwede yon. Kaya nga fallacy, hindi pwede. Invalid argument. No, so hindi pwedeng, hindi pwede na pabayaan ng Diyos ang kanyang iglesia. So, syempre, hindi rin pwede na wala siyang iiwang manager dyan. Kasi pag walang matanungan, ang mga tao magkakatkala talaga yan. Kaya nga, tinan mo, ikaw may-ari ka ng cooperative, punta ka sa ibang lugar, tayo ka ng branch doon, anong gagawin mo dito, may iiwan. Syempre, mag-iiwan ka ng manager. Yung manager, doon sila tatanong at yung manager may pag-communicate sa iyo, sir, itong problema sa ating chapter dito. May manager doon, may magmamanage doon habang wala yung may-ari. Yan ang purpose ng manager. Sa iglesia, ganun din. Itinagubilin sa Diyos. Ang Diyos na bahala doon. Siyempre, mag-iiwan siya ng mga leaders doon para may mapagtanungan ng mga tao. May sila na siyang magsisettle pag mayroon sila mga problema. Inatasan ng Diyos yun. Hindi pwedeng ibasura yon. So, dito nagkamali si Mitchell Bendilio sa kanyang mga pinagsasabi kasi daldal nilang pinag-aaralan. Okay? Sa next ating episode, mamayang bukas bukas nating episode, si Michael Babia nagtanong. At sa pagkakataong ito, pakinggan nyo mga reasoning and arguments si Michael Babia, umurol. Mas
maganda talaga na maano natin to at ito ma-review at magawa ng komentaryo. Pero sa ngayon, time to say goodbye na naman ulit. At mamayang alas 6, kita tayo ulit for another episode dito lamang sa Straight to the Point. Straight to the point. Maraming salamat po and bye-bye.